Breaking. Romualdez inirekomendang kasuhan ng Senate Minority Bloc. Tahasang inirekomenda ng Senate Minority Bloc na kasuhan si former Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y malawakang katiwalian sa mga flood control projects batay sa inilabas na minority report ng Senado. Ayon sa ulat na nilagdaan ng 6 sa 9 na miyembro ng minority, hindi maaring iwasan ng dating House Speaker ang pananagutan sa mga anomalya. Sa dokumento, malinaw ang posisyon ng mga senador. Ito yung report. As the former Speaker of the House of Representatives, he cannot simply absolve himself from any accountability in all that is happening. Either he was complicit with the crooks or was grossly negligent in his job. In both cases, he remains liable either way. Sa inilabas na matrix ng mga personalidad na umano'y sangkot sa flood control scandal, inilagay si Romualdez sa pinaka-itaas. Hudyat ng sentrong papel na ibinibigay sa kanya ng minority sa usapin ng pananagutan. Sa press conference, iginit ni Senator Rodante Marcolita na malinaw ang tinutumbok ng mga ebidensyang natalakay sa mga pagdinig. Sabi ni Marcolita, papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Bagamat wala pang espesipikong kasong binanggit, malinaw sa minority report ang rekomendasyon, panagutin at sampahan ng kaso ang dating speaker batay sa bigat ng mga testimonya at dokumentong lumutang sa investigasyon. Ang 576-page minority report ay isinumiti noong Disyembre sa pamunuan ng Senado para isaalang-alang sa paghanda sa final na ulat ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayan. So at least, gumalaw na ang mga minority. Sayang ba? Kung nagtuloy-tuloy lang sana na si Senator Marcolita ang chairman ng Blue Ribbon Committee, baka mas mabilis ba ang daloy ng, alam nyo na, wala nag-ibang ano. I don't know kung kailan tatapusin ni Senator Lacson ng investigasyon. Kung may susunod pa ba, wala na. Ako, excited ako kahapon eh. Yung dalawang testigo na magdidiin kay Martin Romualdez, akala ko pasabog. Yung pala, parang pusporo lang. It's just hearsay. At umamin na rin si Senator Lacson na medyo kulang. Kailang it's now a lead. So tingin ko, magpatuloy pa rin ang investigasyon ng Blue Ribbon to pursue the lead, yung sinabi ng dalawang testigo na nagdidiin kay Martin Romualdez. Good luck sa Blue Ribbon. Ang kahilingan ng taong bayan is makulong ang mga masterminds. At ito na nga, minority report ang tinutumbok na pinakamataas na dapat managot si Martin Romualdez. Hindi pwede na si Saldico lang. Although kabilang siya sa mga masterminds, kaya lang maliit na mastermind lang si Saldico, may kasamahan pa yan. Hindi pwede na ang makulong si ex-senator Bong Revilla lang. Ngayon, nakakulong na dahil voluntary nag-surrender dahil may warrant of arrest. So, okay na rin yun. Better than nothing. Kasi, ang nakakulong ngayon, sino ito? Sara Diskaya lang. Dilis yun. At least, medyo malaki-laking isda itong si
Bong Revilla, kailang hindi yung big fish. Ang mga big fish, ito na sana, Saldico, ito na sana, dating Speaker Romualdez, kailang mahina pa man ang ano, mahina pa ang ebidensya laban kay Romualdez. Okay. Mike Vigo, sabi niya, kung may matibay na ebidensya at testimonya na naglalagay kay Romualdez sa sentro ng anomalya, hindi na ito basta political attack. Ang problema ay hindi dapat pinapalampas sa pananagutan dahil sa posisyon o koneksyon. Biyahe ni Toto Renz, magagalit si Sir Ping nito. Renato Calumba, bakit majority hindi nila kinasuhan si dating speaker Mike Cover the book? Hindi nga, in fairness sa majority, hindi pa tapos ang investigasyon ng Blue Ribbon. Akala kasi ng minority natatapusin na ang investigasyon kasi may narinig akong o nabasa akong post noon na tatapusin na. Kasi nga, nandun na, nasampa na sa ombudsman, okay na. Ang ombudsman nagsampa na sa Sandigan, meron nang na-issue ng warrant of arrest, parang tatapusin niya. Biglang lumutang ang Cabral files, kaya yun, inimbestigahan. Kaya lang, wala rin. Kulang din, bitin na bitin din yung Cabral files. Walang masyadong pasabog. Sabi ni Senator Lacson, papatawag niya yung mga cabinet secretaries na nakakondon. Wala man. Hindi man natupad. Ano ba? Norberto Coma, sana makasuhan at makonvict para makulong ang buhaya. Peter Masayon, iharap niyan sa Senado, tamba na yan, Kapal Mox. Well, in fairness, talagang mahina pa naman ang mahina ang ebidensya laban kay Martin Romualdez. It's either gross negligence. Kung hindi man siya kasabwat, pinabayaan lang yan, gross negligence. Mababa ang gross negligence, parang aresto mayor ang tinatawag. Ang pagkakakulong yan, parang 1 taon lang. Wala rin. Dapat maghanap pa ng mas malakas na ebidensya para mas malakas ang parusa. Naghain ng reklamong cyber libel si House Deputy Speaker Ronaldo Puno laban kay Cavite Port District Representative Kiko Barsaga sa Office of the City Prosecutor sa Antipolo ngayong araw. Ito ay kaugnay ng social media post ni Barsaga na nag-aakusa na umano'y tumanggap ng suhol ang mga miyembro ng National Unity Party mula sa negosyanteng si Enrique Razon. Ayon kay Puno, walang basihan ang paratang at nakasisira sa kanilang reputasyon. Maghahain din umano ng hiwalay na kaso ang iba pang miyembro ng National Unity Party laban kay Barsaga. Ayan na po. Kaliwat kanan na po na kaso ang naisasampa laban kay Congressman Barsaga. Yung matandaanan ko yung mga kasagsagan pa noon ng rallies laban sa Marcos Jr. administration, nasampahan na siya ng inciting to sedition. So, gumugulong na yon yung due process desisyon ng piskal kung may probable cause ba at iaakyat doon sa korte. Anyway, ang inciting to sedition is bailable offense. So, walang masyadong problema ito. Yung kay General Puques, 48,000 lang ang kanyang bail recommended. So, ito namang cyber libel, ang alam ko, mas malaki ang bailable offense pa rin ito. Mas malaki lang ang mas malaki ang piyansa.
Ang matandaanan ko, sino ba yan? Mark Anthony Lopez, isang DDS vlogger. Nasampahan din nito at nakapagpiyansa siya ng 80,000 pesos. So, mas mabigat itong cyber libel. Ang alam ko, pag nakumbik ka, medyo malaki-laki rin ang multa nitong cyber libel, abot ata ng milyon. So, unang nagsampa ng cyber libel laban kay Congressman Barsaga, yung bilyonaryo na si Enrique Razon. Pangalawa na ito si Congressman Puno. At kung totoo yung sinabi ni Congressman Puno na ang iba pang miyembro ng NUP magsasampa rin, yun na, kaliwat kanan na ang haharaping kaso ni Congressman Barsaga. Okay, so malala ko si Attorney Rowena Guanzon, pinuri niya, wise move daw yung ginawa ni Congressman Libiste na yung pagsampa niya ng kaso kay Claire Castro na civil libel. Mas maganda daw yun kumpara doon sa criminal libel o cyber libel. Bakit? Ang mga kongresista daw na magsasampa ng cyber libel o libel case, criminal, most likely madidismiss. Siguro, sa opinion ko lang, dahil kung kongresista ka, huwag kang balat sibuyas. Normal lang yan na mapagsabihan ka tungkol dyan sa line of work mo. Si Enrique Razon, hindi naman kongresista kundi businessman. Ayan, baka pwede. Kaya lang itong mga isinasampa ng mga kongresista, medyo mas mahirap mag-prosper ito kasi normal sa trabaho ng public official yung mabatikos ka, mapagsabihan ka sa mga ginagawa mo. Ang mahirap ito, yung pahayag ni Congressman Puno na nanawagan siya na sana ma-expel, matanggal na si Congressman Barsaga bilang kongresista. So, posibilidad pag-open ng session sa Kamara o Kongreso, baka may magsasampa na naman ng complaint sa Ethics Committee. Posibilidad yan, nakikita ko, para once and for all, matanggal na nila sa kanilang landas itong si Congressman Barsaga dahil tinik sa lalamunan. Dalawa sila ni Congressman Libiste. Kaya nga kaliwat kanan na ang inaatupag na batikos, kaso itong dalawang ito. So, si Libiste pinag-iinitan ng Ombudsman, pinag-iinitan ng Department of Energy. Ito naman si Barsaga, pinag-iinitan ng National Unity Party, ang dati niyang partido. Yung ama niya, si late Congressman Barsaga, isa sa mga leaders ng National Unity Party. Ngayon, ito na yung nagsasampa sa kanya ng kaliwat ka ng kaso. So, good luck po, Congressman Barsaga and Congressman Libiste. Labanan ito sa piskalya muna. Pag hindi kayo ng piskalya, yung iakyat ba sa korte, normal lang yun. Hindi pa tapos ang laban. First, lang yun. First victory o first defeat pa lang yun sa piskalya. Ang tunay na labanan sa korte. At ako, malaki ang tiwala ko sa korte natin sa Pilipinas. Example, yung nangyari kay ex-Congressman Teves, di ba, acquitted siya? Kasi kulang ang ebidensya.
Kasi proof beyond reasonable doubt ang kailangan. May kakilala rin ako 2 years ago, nasampahan ng kaso, na-indict siya ng piskalya, umakyat sa korte, kaya lang pagdating sa korte, kulang na kulang ang ebidensya, kaya ang abogado ng kakilala ko nag-file ng demurrer to evidence na inapprove ng judge, kaya acquitted yung aking kakilala.